sa ating banal na misa. Panawagan sa ikakasal. Si Jonathan Magbag Valiser na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Jose Valiser at Miriam Magbag, ay ikakasal kay Chrissy Villanueva Santiago na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Egardo Santiago at Rodora Villanueva. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Jason Lazaga na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayun din ang mga pasasalamat nila Lapli Catenza, Engineer Ivan Hamon, Princess Baclayo, Gamara family, Entimano family, Efren Alcover and family, Veronica Rivas and family, Angelina Osison and family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Peñarroyo family, Jose Emanuela Viray, Josie Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Berbosidad family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla, P. Abalateo family, Michelle Vargas, Aceveda family, at Eliseo Ray Jr. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Leserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina M. Modesto Balbieno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Annalie Eusebio, Juvidano, Marcelina Dayanan, Teresita De Jose, Norman Lin, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Ritzy De Leon, Nathan Mendoza, Judith Denise Cristuta, Aurelio Agpao, Hernan Galvan, at Sonia Barozo. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Kiliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Patricia Gismundo, Christian Salazar, Josephine Pascual at Raymond Agot. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Fea Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Butch Bacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Digna,
Josefero, Rosito, Hermenegilda, Eletero, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Floren Bruce, Renmal Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nani Ribing, Ricardo, Jacobina, Omar, Josefina, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirzo, Bernadette, Edito, Isidro, April Rose, Josenoli, Rufino, Virginia, Armel, Loida, Gian Pedrosa, Cristina Jose Jr. and Sr., Norma, Ricardo, Benedicto, Gil Calina, Rhea, Porcino at Wilfredo Berdon. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ng Verbosidad Family. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo, kahabagan mo po kami, Panginoon, ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayon kay San Juan Pablo II, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at paggalinga. Ang mga magulang ang unang larawan natin ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae
para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyan diin ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mainam. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilang kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim
sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong iniakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapakingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Ang Diyos ay ating kapiling.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. In Panginoong Heso Kristo, magsipo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at mahalaga po na ating mapagnilayan at mapag-usapan ang tungkol sa batas o tungkol sa paghihiwalay. Marami po ang sumasang-ayon, mismo mga Katoliko ang sumisigaw na payagan na natin magkaroon ng divorce. Dahil sabi nila, nakakainggit naman, tayo na lang yung bansa na wala pang divorce. Kaya napipressure yung mga mambabatas natin, napipressure ng ibang bansa dahil siyempre ito ay bahagi po ng programa na pag sinabing programa ng ibang bansa, may kaakibat itong pera. Hindi lang sila basta gagawa ng batas. Kasi pag nakagawa ng batas, na ipasa, may pera sila. Naintindihan po ba yon? Kaya nga crucial itong panahon natin ngayon. Yung mga pinupuntahan ninyong mga rally-rally, yung mga patawag na mga politiko. Isa nga, ang OA nyo, no? Magpa-file lang ng candidacy, may rally pa. May ati-atihan, may pabanda, magpa-file lang yan ng candidacy. At pagdating ng araw, anong gagawing batas? Magkaroon ng divorce. Kaya kilalanin niyo na mabuti. Ito bang sinusuportahan ninyo? Hindi ko nga alam kung sinusuportahan niyo ba talaga o dahil may kapalit na pera kapag nag-attend kayo ng rally. Naniniwala ba talaga kayo sa kanyang ipaglalaban at ipagtatanggol kayo o dahil may nagsabi na, pumunta kayo doon ha, ako nang bahala sa 500 ninyo, ako nang bahala sa pakain ninyo, may uniform pa, ako nang bahala dyan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, Katoliko ka. Hindi ka mukhang pera, ha? Bihira kayo, hindi tayo matututo, no? Yung isang araw na paghahanap buhay, kasi magkano ang one day, di ba? 500, 1,000.
Isang araw lang naginhawa, ubus na. Pero ang kapalit niyan, ilang taon. Kaya mag-isip kayo ha. Kung gusto niyong umatin ng rally, magpusa kayong umatin. Hindi yung dahil nabayaran o sinuhulan kayo ha. Panindigan nyo. Kung siya yung sinusuportahan nyo, panindigan nyo. Tama naman yan ha. Puntahan nyo yung kanilang mga patawag. Pero hindi dahil sa pera ha. Kasi nakasalalay dito ang inyong pamilya. Yung pag-aaral ng inyong anak, yung kalusugan, yung pampaospital ng inyong magulang, nakasalalay sa mga taong ito na nagsusumigaw. No? Kanya-kanyang posting na nga sila ng mga ginagawa. Mayroong dumalaw sa may sakit, mayroong nagpapakain, mayroong lahat na ginagawa nila ngayon. Noon ayaw gawin, ngayon ginagawa lahat. Sige. Punta muna tayo dito. No? Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, huwag matigas ang ulo. Mga taga-Divisoria, taga-Parola, taga-Camba, taga-San Nicolas, distrito na San Nicolas, bago kayo magsisisigaw, yes to divorce, unawain nyo muna kung anong kahulugan ng divorce. Ang sarap nyo rin kasing pektusan. Mabayaran lang na, basta yes to divorce tayo, yun na. Hindi nyo alam kung anong kapalit niyan. Hindi nyo alam kung anong epekto niyan. At bago ka mag-yes to divorce, ikaw mismo, hindi ka nga kasal, yes to divorce ka. Ang usapin natin ay tungkol sa mga mag-asawa. Pag sinabing mag-asawa, kasal. Yun lang ang mapaghihiwalay mo, yung kasal. Yung mga hindi kinasal, walang usapin tungkol sa divorce kasi dapat unang-una pa lang maghiwalay na kayo. Walang kinakailangan lawyer, papel, kasi nagsasama lang naman kayo. At sa katigasan ng ulo nyo, ayaw nyong magpakasal, maghiwalay na kayo. Kasi sinasabi nga, gusto nyo talagang magsama, di magpakasal kayo. Libre naman ang kasal dito. Hindi nyo kinakailangan mag-imbita. Hindi nyo kinakailangan magpakain ng maraming tao. Kayo lang. Kayo nga lang dalawa. Pwede na. Naintindihan po ba? Okay. So punta tayo dito. Bakit daw nagkaroon ng divorce? Bakit iniutos ni Moises? Na-pressure. Na-pressure si Moises. Kaya sige, bigyan nyo ng kasulatan. Para kanino? Maprotektahan ang babae. Kasi pag hiniwalayan ng lalaki yung babae, paano siya mabubuhay? Kaya ngayon, pinapaliwanag ni Jesus, sa umpisa pa lang hindi ganyan. Kaya nga ang pinagsama ng tao, huwag paghiwalayin, o ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ngayon, pinapaliwanag ulit ni Jesus, okay, hindi kayo mapigilan. Kailangan kayong paghiwalayin. Dahil paubos na yung ngipin ng babae, kakabuntal ng lalaki. Ihiwalay na yan. Ihihiwalay lang. Naintindihan ba yung bahagi na yun? Pambira, kayo naman mga babae, inihiwalay na nga kayo doon sa lalaki. Umanap kayo ng bagong lalaki, bubuntal sa inyo. Ihiwalay lang. Malinaw naman to, oh. Huwag niyo sabihin na yung simbahan kasi gusto nila bugbugin kami ng bugbugin. Ihiwalay yan. Kasi yung lalaki may sapak sa utak. Kailangan iparehab. Ay kaya lang, hindi pa nagpaparehab, naghanap na naman ng kakasamahin. Yung iba namang kinakasama, yung mga babae, hindi rin nag-iisip, bakit ba ito hiniwalayan? Bakit ba ito humiwalay? Wala, patol lang ng patol. Linawin natin ulit, ha? Okay, hiwalay. Pero hindi ibig sabihin, mag-aasawa ka na ulit ng iba. Hiwalay lang. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo,
Kapag ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalunya. At kapag yung babae naman daw hiniwalayan at nag-asawa, pumatol sa iba, nangangalunya rin. At ang pangangalunya ay isang kasalanan. Mortal na kasalanan. Huwag nating i-justify na sinasabi na mabait naman po sila. Tumutulong nga po sila eh. Wala naman po silang ninanaka, walang inaagrabyado. Sigurado ka, walang inaagrabyado. Eh may pamilya kang iniwan, may pamilya kang sinira, may mga anak na umiiyak ngayon at napabayaan. Pag ang lalaki sumama sa iba, magkakaanak yan. Pag ang babae sumama sa iba, magkakaanak yan. Sinong naiwan? Yung anak nila pareho. Saan sila pupunta? Magkahiwalay lang kayo. Pero kayo pa rin ang mag-asawa. Naintindihan po ba? Ay, nako. Ayun, bakit ba nauuwi sa paghihiwalay? Bakit gusto yung mag-divorce? Alam mo ito mga mambabatas natin na nagsusulong ng divorce. Tabi-tabi po o bato-bato sa langit pero sadyang totoo naman. Sila po kasi may mga kinakasama. Sila yung mayroong gustong maging legal yung pagsasama. Kaya hindi ito ay para sa kaligayahan nila. Hindi nga nila alam yung divorce. Anong kaligayahan? Alam ba ng mga taga-Delpan yan? Alam ba ng mga nandyan sa may Wet City? Alam ba ng mga taga-Divisoria? Hindi. Sila lang po. Kaya hindi tayo para sa kanila. Ang kailangan natin pakinggan si Jesus. Mga lalaki, bakit gusto niyo magkaroon ng divorce? Bakit ba nauwi? Marami po, yung mga nasa abroad, di ba? Mga OFW. Yung dahilan na, kaya ako mag-abroad para sa pamilya ko. Bakit kayo lumikha ng bagong pamilya dyan? Kailangan natin mas maging practical din sa pag-unawa natin nito. Ha? Tandaan niyo mabuti, mga kabataan, hanggat maaga, maintindihan ninyo ng mabuti ito. Para hindi kayo maulit, hindi nyo gayahin yung pagkakamali ng inyong mga magulang. Yung magulang ninyo, magulang nyo yan. Irespeto nyo, igalang ninyo, may mga kahinaan yan. Pero kailangan nyo matuto sa kanilang kamalian. Magulang nyo yan, pero hindi automatic mag-asawa ang magulang ninyo. Hanggat hindi sila kasal. Naintindihan ba yun? Ha? Well, mag-aaral muna, ha? O nang jowa-jowa muna, ha? Hindi siya. Makatitig naman kayo sa kanya. Kasi ngayon, di ba? 15 years old, nabubuntis na. Tapos yung mga magulang, dahil wala rin sa katinuan, pagsasamahin nyo na sila. Hindi sagot yun. Tapos ipipilit ninyong ipakasal. Mga babae, mga dalaga, bago kayo pumayag sa kung ano man, tingnan nyo muna kung yung bang lalaking yan may trabaho, kaya kang buhayin, saan ka ititira niyan? Mali yata yung tono. Ano ba? Saan ka ibabahay niyan? Mali yung tono. Sorry po. Di ba yung bahay? Importante yan eh. Yung mga basic. Kinikilala muna. Kaya nga yung proseso, may proseso tayo eh. Kaya lang, inuuna ninyo, intimacy. Tapos,
kasal, tapos kikilalanin. At dahil ayaw mo sa kanyang ugali, maghihiwalay. Dapat kilalanin mo muna, magpakasal, intimate. Mahalaga yun. Ulitin ko yung tanong. No? Mga lalaki, bakit kayo humihiwalay? Anong nagiging dahilan? Unang-una, intimacy. Sex. Pakikipag-sex. Pakikipagtalik. Yun lang naman yan. Na nauuwi sa maghiwalay na tayo kasi may bago akong kinakasama, kinakatalik. Tigilan niyo ako dun sa mga companionship lang po kami. Ano? Ang gagawin natin dito? Kasi alam niyo, pag nagkaroon ng divorce, pag sinabi natin divorce, no, pag divorce kasi, ibig sabihin may kasal, ha? Valid yung kasal. Tapos gusto nilang sirain. Ang mayroon tayo sa simbahan, annulment. Pag sa annulment, ibig sabihin, nadidiscover na sa simula pa lang, walang valid na kasal. Kaya walang kasal. Pero siyempre, kailangan dumaan sa proseso. Kasi hindi pwedeng, ayaw na namin. Sawa na kami sa isa't isa. Gusto na naman namin yung bago. Hindi pwedeng ganun. Kaya magdesisyon ka ng tama. Ngayon naman, kapag sakali po, matigas talaga ang ulo. Humiwalay. Sa kasal ha, hiniwalayan ka. Hayaan mo. Hayaan mo yung kinakasama niyang mamoblema dyan sa asawa mo. Pero wag kang papayag na magkaroon ng kasulatan. Let's be more practical. Para lahat ng karapatan sa iyo pa rin. Lahat ng kayamanan niya sa iyo pa rin. Ikaw ang legal. Kahit saang korte kayo magpunta, yung kinakasama niya, yung kinabit niya, o yung kumabit sa kanya, wala siyang karapatan. At habang buhay siyang tatawaging kabit. Real talk lang po tayo dito para mas maintindihan ninyo. Maliban na lang talaga kung pati ikaw, matigas ang ulo mo kasi meron kang bagong jowa. Kasi kung tutuusin, di ba, pwede mong kasuhan yung asawa mo at yung kinakasama niya. Rigor? Rigor. Ang liempo, rigor. Pwede mong kasuhan. Di ba? Pero wag mo nang gawin. Wag na. I-enjoy mo na yung buhay mo. Kung nagtatrabaho yung asawa mo, ang sweldo sa iyo. Then enjoyin mo yung buhay mo. Magpakasaya ka. Huwag kang mabuhay na bitter. Pinagpalit ako eh. Siguro ang pangit ko na. Oo talaga. Kasi pinabayaan mo sarili mo. Ang pangit mo na. Baka pwedeng ganun, di ba? Kasi yung nabubuhay ka, tapos magkikita kayo dito, ewan ko ba, dito sa lugar natin, minsan parang normal na, siya dati ang kasama, ngayon may bago, siya din, o parang palitan na lang. Yung sakramento, kasagraduan ng kasal, ng pag-aasawa, tinatanggal natin yung kabanalan nito. Dahil lang hindi tayo nag-iisip. Kaya hindi yan pwedeng yung, mahal ko siya. Tumitibok ang puso ko sa kanya. Tigilan niyo ako, hindi kayo makakabayad ng kuryente sa tibok. At kapag walang pambayad ng kuryente, mas malakas ang tibok. Desisyon yan eh. Ano ba? Siya ba ang aasawahin ko? Siya ba magiging asawa ko? Desisyon yan. Kaya ba niya akong buhayin? Kaya niya bang itaguyod ang magiging pamilya namin? Ngayon pa lang pag-isipan mo na yan.
Hindi yung puro kayo barbecue dyan sa labas. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga bata na narito, mga anak ninyo, isipin niyo muna yan. Ha? Huwag yung puro sarili lang. Ha? Huwag yung puro, yung mga sinasabi, karapatan kong maging masaya. Ay yung karapatan ng pamilya mo maging masaya, kinukuha mo. Huwag kayong tumulong sa mga showbiz, mga politician. Huwag ganun ang buhay. Magulo ang buhay. Isihan nyo lang, simplehan nyo lang. Minsan naisip ko, no, bago ikasal, kailangan dumaan sa psychiatrist o kaya psychologist. Kasi total lang, sinasabi ng mga naghihiwalay, gustong magpa-fight, psychological incapacity. Syunga-syunga ka rin eh. Hindi mo muna inalam kung may tama ba sa utak yan. Tapos papatulan mo. JC. Tingnan natin ha. Next year, tingnan natin kung ilan sa inyo ang sisigaw ng yes to divorce. Madalas ko rin sinasabi ito ha, sa mga ikinakasal ko. Kung naniniwala ka sa divorce, huwag ka nang magpakasal. Ha? Kasi yung proseso, yung bayad, wag na. Kung naniniwala. At yung mga nagnininong at nagnininang, kung naniniwala kayo sa divorce, wag na kayong tumanggap ng pagiging ninong at ninang. Kalokohan lang yun. Pagtibayin natin. Protektahan ninyo ang inyong mga pamilya, mga nanay, tatay, mga mag-asawa. Kayo ang number 1 na magtatanggol sa inyong pamilya. Hindi magiging madali ang pagiging mag-asawa. Kailangan ninyong maunawaan at tanggapin ang ugali ng bawat isa. Mag-aaway kayo, pwede kayong magsuntukan, magsampalan kayo, pero wag kayong bibitaw sa Diyos. Dahil yung sampal, pwedeng mawala yan sa isang simpleng halik lang. Huwag kayong maghalikan, hindi kayong mag-asawa. Di ba? Kasi may ugali. Di ba? Lumalabas yung ugali. Makikilala ninyo ang isa't isa. Yung mga plato na ibabato ninyo sa isa't isa, pwedeng palitan niya. Marami dito sa Divisoria, mas mura pa. Pero wag kayong bibitaw. Kapit lang. Kapit kayo sa Diyos. At tandaan niyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag pagayuwalayin ng tao. Pananagutan natin yan. At pwede tayong mapunta sa impyerno kapag sinira natin ang mag-asawa. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig, tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos
Sa harap ng mundong puno ng puot, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lundayan nawa sila ng kanilang relasyon ang Diyos, upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madawa-nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Pepito, Shaira Rizel at Rita na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Gaganapin natin ngayon ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Paglalakbay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong-tulong ng siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin na ang riyayang tunay ng salagana, siyang magbibigo. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong-tulong ng siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin na ang riyayang tunay ng salagana, siyang magbibigay. Ang tulong-tulong ng siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin na ang riyayang tunay ng salagana, siyang Lahat po ng magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, kung maaari po ay pumunta sa harapan para sa special na panalangin at pagbabasbas. Mga magbe-birthday sa buwan ng Oktubre. Wala po akong ayuda. Huwag kayong mano. Diyos ng sanlika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid namin na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Muli po ngayon ay October, month of the Rosary. Lahat po ay naanyayahan makiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario gabi-gabi. Nasa online po yan. Mayroon tayong mga pinag-uusapan ng mga pamilya na sila po ang manguna sa pagdarasal ng Santo Rosario. At linggo-linggo naman po ay mag-aalay tayo ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Tilingin natin na talagang mapagtibay ang pagsasama ng mga mag-asawa. Muli, paalala po, libre ang kasal dito sa ating parokya. Yung mga nagsasama, yung mga kasal sa sibil, ikasal po natin kayo sa simbahan para maging mas makaaya-aya ang inyo pong pagsasama. Yung mga nagsasama naman na hindi pa kasal, kung ayaw nyo talaga, maghiwalay na po kayo hanggat maaga. Huwag nyo na pong dagdagan pa yung inyong mga anak kung hindi nyo rin lang nakikita na mag-aasawa kayo. Hindi porket may anak, mag-asawa na. Nagsasama lang po kayo. At panghuli na lang po, sana po ay naghahanda kasi tayo sa pagpili ng mga iboboto natin sa susunod na eleksyon. Naririnig nyo po sila sa kanilang mga pangako. Iaangat namin ang buhay ninyo. Babaguhin natin ang buhay ng Pilipinas o kaya buhay ng Maynila. At kayo naman, mabuhay, magbabalik, balik na. Gano'n naman kayo, no? Pero yung realidad, tandaan po ninyo Kaya sana po, kaya kayo pupunta sa rally kasi gusto nyong baguhin ang buhay nila. Hindi buhay nyo. Buhay nila ang binabago natin. Kabaliktaran po ang nangyayari. Sila yung mga ngako, pero tayo ang tutupad ng pangarap nila. Pwedeng pamilya nila, babaguhin natin. Kasi yung politika, business ng pamilya nila. Yan. Nakikita niyo po ba? Kasi kayo, ganyan pa rin. Tayo, ganito pa rin. Vendor, tricycle driver, ganyan pa rin ang buhay. Pero sila, wala na dito. Nandun na sa subdivision. Babalik lang kasi mangangako ulit. Kaya kung di ka ba naman kasi magising-gising sa katotohanan. Kapag kinakawayan kayo, sabihin ninyo, mali po, gusto namin baguhin ang buhay ninyo. Gusto namin iangat ang pamilya ninyo. Kasi ilan tayo dito? Halimbawa, ilan tayo dito? 100. Siya, isa lang. Tayo magtutulong. Diba? Yun yung realidad. Kaya, piliin ninyo kung sino yung gusto ninyong magbago ang buhay nila. At piliin ninyo kung sino yung gusto ninyong nakawan ka, lokohin ka. Yun ang piliin. Diba? Real talk lang po tayo sa nangyayari sa paraan ng ating pong pagpili. Pero kilatisin ninyo na mabuti Lalo na yung mga walang trabaho dito. Yung mga walang trabaho, bukas, Lunes, mag-file na kayo sa COMELEC. Pwede kayong mag-apply. Diba? Ang dali-dali lang mag-file. Si Diwata nga, nakapag-file So, kayo din pwede. Yeah. Pero sana po, seryosohin po ninyo Wag lang basta dahil may pera o binili yung inyong karapatan, kaya walang magbabago talaga sa buhay natin. Okay? Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yung mga gustong kumain, luto na po ang tapsilog ng SSDM. Magbabayad na po kayo ngayon. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Walang sino